Baba ng pagsubok Feng Luchen. Miyembro niya si Zhenren Qingsu. Oh, yung 3 beses na hindi talaga nakapasok sa pinto ng bundok. Yesad, siya ngayon. Dapat maging matatag tayo ngayon. Hoy, mag-ingat ka. Mas maging maingat pa sana. Kahit ang mga puno ay hindi makipag-ugnayan sa akin. Ang master at disipulo na si Luchen ay dumaan sa maraming paghihirap. Sa wakas ay nakarating sa Jiang Menfeng upang magpahayag ng paggalang sa inyo. Luchen, ang buong daan ay puno ng pagod at pawis. Matagal na akong naghihintay dito. Master. Nandito na siya. Nandito na siya. Aking tantyahin. Muling nagkamali ka sa daan. Maliwanag ang iyong master. Sumunod ang disipulo sa ruta na ibinigay mo. Dapat nakarating kami sa loob ng 2 oras. Pero ang espada ay umiikot sa bundok ng 30 ulit. At sa huli, naputol pa ito. Hindi na ito muling bumukas. Sige, pumasok ka na. Sa susunod, ako ang magtuturo sa iyo ng mga batayang espada. Salamat, nakatatandang kapatid. Walang anuman, basta tumayo ka ng maayos. Kumusta, nakababatang kapatid? Kapag nasaktan ka, huwag kalimutang lumapit sa akin. Salamat, ikalawang nakatatandang kapatid. Sana hindi mo ako patagilid ng matagal. Huwag mo siyang takutin. Ito si iyong ikatlong nakatatandang kapatid na si Zhao Tianyu. Ngunit sa katawan, iyong batang nakababata. Kung may mang-aapi sa'yo, gagawin kong bola ang katawan niya. Ah, nakatatandang kapatid, maawa ka. Ito ang iyong ikalimang nakatatandang kapatid na si Liu Ruyan. Ituturo sa iyo ng kanyang paraan. Isas Ethan. Magandang araw, Senior Sister 4. Tandaan ang daan, huwag maglakad ng walang direksyon. Susubukan ko. Baiyan Q. Mag-aral ng Fudao. Huwag mong lokohin ang nakababatang kapatid sa paaralan. Tatay, taos po akong tumulong ng buong puso. Nalaman ko na talagang may sariling paaralan na ako. Esi Desil. Simula ngayon, sasamahan ka ni Luchen sa pag-aaral. Opo, susunod po ako. Dapat matutunan ang espada, gamot, lakas, aray, daan, at paggawa ng simbolo. Opo, susunod po ako. Pwede mong pag-aralan muna kung ano ang gusto mong matutunan, little brother. Kailangan mong magpursige sa iyong pag-aaral, disipulo. Ah! Ay naku! Haha! Sa umaga pa lang. Ay! Tumigil ka na sa pagtawag. Ay! Sino ang nag-aayos dito sa bahay? Sana mas maayos ang araw na ito. Nagsimula na ang bagong araw. Ang daan sa bundok ay napaka-refreshing. Sana maging maayos ang araw na ito. Malapit na ang bamboo hut. Maganda, napaka-stable ng araw na ito.
Ay naku, anong klaseng lugar ito? Said, ang baho. Nabaho ako. Ayos na, nahulog na ako. Tulungan niyo ako, hindi ako makaalis. Ngayon, malala na ito. May tao ba? Maliit na kapatid, anong ginagawa mo dito? Nadulas ka na. Tulong, Kuya Third. Talagang nadulas na ako sa hukay. Hindi pwedeng ito, nireko na kasi ito kahapon. Sandali, parang hukay ko yun. Trap yun. Kahapon ko yun inukit para hulihin ang espiritu. Naku, nakalimutan ko maglagay ng babala. Halika, umakyat ka na. Pasensya na, nakababatang guro. Kailangan mong maligo sa putik na iyan. Sandali, anong balak mo? Huwag kang mag-alala, ito ay dekalidad na tubig mula sa espiritual na bukal. Huminto ka muna. Ah! Pakiusap, tawagin mo si ikalawang guro na babae. Kumuha ka ng ilang gamot para sa mga pinsala. Ah! Oh! Pupunta ako para tumawag ng tao. Mag-ingat ka, huwag bibitaw. Nandito na ako. Ayos, humawak ka ng mabuti. Babalik ako agad. Dumating na ang ikalawang junior sister. Bumukas ka, gusto kong makita. Kunin mo muna ito, junior brother. Para makapagpahinga ka at kumalma. Ano itong pill? Ito ang pang-ayos ng iyong enerhiya. Ito ba ay hindi yung huling calming pill mo? Sinabi mo na kapag ininom niya ito, tatawa siya. Yung rebirth ay naayos ko na. Ano ang naging ayos nito? Magtatawa ito ng kaunti. Gaano katagal ang kaunti? Mga 2 o 3 oras. Iyan ang tinatawag na kaunti. Baka mas mabuti kung huwag ka nang kumain, maliit na kapatid. Babalik ako at muling magpapakulo ng isa. Hindi na kailangan. Sa totoo lang, hindi na ito magiging mas masahol pa kaysa ngayon. Ha ha ha. Uy, tigilan mo na ang pagtawa. Hindi ko sinasadya. Hindi rin ako tumatawa. Pasensya na, maliit na guro. Kasalanan ko ito. Walang problema. Walang problema. Walang problema, ikalawang nakababatang kapatid na babae. Anyway, sanay na rin ako. Alaynan. Dadalahin kita sa pagligo sa pagsagip na bukal. Para mawala ang malas. Ah! Ay! Lucien, nandito ka na. Bakit hindi mo harapin ito ng maayos? Medyo kinakabahan lang ako. Ang malamig ng tubig. Ang malamig ay puso, hindi tubig. Nakatapak ka sa ulo ko. Pasensya na. Pasensya na, senior. Hindi ko talaga sinasadya na matapakan ka. Hindi ako nakatayo ng maayos kanina. Nabuhay ako ng 3,000 taon. Isang beses ko lang ito nakita noon pang napakatagal na. Ano bang sinasabi mo, senior? Anong bagay?
Huwag kang magmadali, pakinggan mo muna ako. Narinig mo na ba ang tungkol sa Tianqi? Wala, kaya't mas magiging malinaw ako. Ang tinatawag na Tianqi ay ang taong pinabayaan ng langit. Hindi dahil hindi ka sapat na nagsisikap, kundi dahil ang kapalaran mo ay salungat sa plano ng langit. Kaya't hindi lang ako basta malas. Nasa sa sarili mong problema iyon. Ang presensya mo ay parang isang hindi dapat na variable. Ganoon pala. May paraan bang ayusin iyon? Meron, pero mahirap. Kailangan mong makahanap ng isang bagay na makakapigil sa interference sa pagitan mo at ng langit. Anong bagay iyon? Maaaring hadlangan ang anumang bagay sa pagitan mo at ng daan ng langit. Perlas ng kahalumigmigan. Perlas ng kahalumigmigan. Ang perlas na ito ay wala sa 5 elemento. Wala sa 600. Maaaring hadlangan ang pakikipag-ugnayan sa daan ng langit. Kung gayon, natagpuan ko siya. Maaari ko nang sa ilalim mismo ng Kangoo Mountain. Sa paanan ng bundok. Ang Kangoo Mountain ay isang buhay na bundok. Sa bayan sa paanan nito, may isang sinaunang lihim na lugar. Ang Kangling Secret Realm. Ang Chaos Pearl ay nakatago sa pinakalalim ng lihim na lugar. Paano ako makakapasok doon? Kailangan mo munang hanapin ang susi. Kailangan ng 5 susi. 5 matanda. Bawat isa ay may hawak. 5 matanda. Ang iyong master na si King Suzenren ay isa ring 7 in isa. Ang iba pang 4 ay mga tagapagpatupad ng batas. Mga elder na nag-aalaga ng alituntunin aray. Nasa loob din pala ang iyong master. Salamat sa iyong gabay, Senior. CJ. Okay. Ngunit nais kong ipaalala sa iyo. Hindi ito madali. Lalo na ang pagsubok ng iyong guro. Ang pagsubok ng guro. Mahirap ba iyon? Si King Su, yung matandang tao. Mukhang mabait at maamo. Pero marami siyang mga lihim. Ganito pala ang aking guro. Guro. May isang bagay akong hinihiling. Sabihin mo. Nais kong sumali sa pagsubok ng 5 matatanda. Kailangan ng 5 susi para makapasok sa lihim na lugar sa ilalim ng bundok Kangoo. Alam mo na, sinabi ito ng nakatatandang espiritu sa kanyang disipulo. O, yung matandang pagong na iyon. Talaga namang madaldal siya. Totoong may isang sinaunang lihim na lugar sa ilalim ng bundok Kangoo. At totoo ring may isang mahalagang kayamanan sa loob ng lihim na lugar. Naiintindihan na ito ng disipulo. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng 5 susi na iyon? Alam mo ba kung ano ang pagsubok na dala nito? Hindi alam ng disipulo. Hindi ito nakabatay sa iyong antas ng pagsasanay. Tinitingnan ng punong tagapagpatupad ang asal. Tinitingnan ng punong tagapagturo ang karunungan. Tinitingnan ng punong tagapagluto ang pagkatao. Tinitingnan ng punong tagapagsaliksik ang determinasyon. Ito ay isang pagsubok sa iyong buhay. Buhay. Noong araw, tinanggap kita bilang aking disipulo. Hindi dahil sa iyong ninjang spirit root, kundi dahil alam ko na darating ang araw na ito. Muling pagtuturo. Mystery. Huwag kang mag-alala, natapos mo na ang pagsubok na ito. Ay lumipas na. Si Luchen ay kulang ng 4 na quest para makumpleto. Ito ay ang punong guro. Salamat, guro. Huwag magmadali sa pasasalamat. Yung natitirang 4, hindi basta-basta ang mga iyon. Masungit talaga ang punong tagapagpatupad. Mas mabuti pang pumili ka ng magandang araw kapag pupunta ka sa kanya. May silbi ba ang magandang araw para sa mga disipulo? Wala. Naiintindihan ko. Aalis na ako. Ilagay mo ng maayos ang susi at umalis na tayo. Isang piraso. May kulang pa tayong 4 na baril. Pumunta muna tayo sa matanda ng mga manggagawa sa barko. Mas matarik ang anyo ng bundok kaysa sa iba.
Parang may nakasulat na kung ano-ano sa mabatong pader. Umakyat ang daan sa bundok na nakapalibot sa pulang bundok. Sa malayo, parang isang manipis na linya na nakasabit sa batong tuktok. Ang mga libro ng mga master na nag-aaral ng mga kasanayan. Mukhang pinakamakatwiran ang pakinggan. Hindi naman siguro ito masyadong mahirap. Ah, naku. Ang kamay ko. Ha, nahulog. Buti na lang. Ha, muntik na naman. Bakit parang malas ako ngayon? Hindi naman siguro. Narito na naman. Ay naku. Wow. Ay naku. Talaga namang malas pa rin. Huwag mawalan ng pag-asa, huwag sumuko. May layunin na ako ngayon. May layunin na. Pumunta muna tayo sa matandang panday ng bangka. Narinig ko na siya ang namamahala sa mga aklat. Dapat siya ang pinakamakatwiran. Tandaan mo, ang susi ay hindi lang nagbubukas ng kandado, kundi pati ng iyong puso. Bukas na ang puso. Nakadepende na lang kung ano ang kanyang maipapahayag na lihim. Umiiyak. Ah! 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 Ah, Diyos ko. Ah! Ah, ang lamig. Ha, sa wakas nakatayo na ako. Kailangan nating makahanap ng paraan. Huwag sumuko. Huwag magmadali, huwag magmadali. Masakit, medyo masakit nga. Pero hindi ito malaking problema. Alam ko na hindi magiging madali ang sitwasyon. May tao ba? Walang tao talaga. Tahimik ba talaga ang Sangjin Peak sa pangkaraniwang panahon? Bakit nagkawatak-watak na naman? Nahiwalay na. Nandyan pa ang pang-backup sa dorm. Kalma, kalma. Normal lang to. Ganyan ang buhay ko. Huwag magpanik, mga kabataan. Ako ang tutulong sa'yo. Maraming salamat po sa inyo, nakakatanda. Ako po ay si Lao Fu, ang elder na naglilipat ng mga kakayahan, Luchen. Lao Fu, ang elder na naglilipat ng mga kakayahan. Kung nais mong matutunan ang mga supernatural na kakayahan, sundan mo lang ako. CJ, may nahulog na naman. Ilan na ba ito ngayong taon? Ika-5. Ika-6. Senior, tulungan mo ako. Ako ay disipulo ng Hangmen Peak. Nandito ako para hanapin ang elder na nagtuturo. Elder na nagtuturo. Bakit mo gustong makipag-ugnayan sa matandang iyon? Nais ng disipulo na humingi ng susi mula sa elder na nagtuturo. Yung susi, hindi basta-basta binibigay yan. Ikaw yung bagong alagad ni King Su, yung matandang yun. Yung taong may langit na kasunduan. Yung taong may langit na kasunduan.
Hawakan mo ako, aakyat kita. Lucien, sa wakas nandito ka na. Elder. Ako yung kapitan ng barko. Ah, bakit hindi ka tulad? Patawad, disipulo. Disipulo si Lucien. Nagmamalaki akong batiin ang matandang bangkero. Sumunod ka sa akin. Dahil gusto mo ng susi. Kailangan mong dumaan sa pagsubok. Ang huling taong humingi ng susi. Nandito pa rin siya sa silid-aklatan nagkukopya ng mga libro. 3 taon siyang nagkukopya sa silid-aklatan. Parang hindi magandang palatandaan ang pagsusulit na ito. Sige na, Lucien. Saksihan mo ang tunay na kapangyarihan ng jade na susi na ito. Wow, guro. Ang ganda ng jade na susi na ito. Huwag magmadali. May mga damdamin sa likod ng pinto. Pumasok ka. Ito ang aking pagsubok. Diyos ko, gaano katagal ito? Sige na, ang mga aral ni Lucius. Para sa daan ng mga Diyos, handa na ako. Narito ang mga sinaunang. Mga teknik, mga aray, mga elixir at mga talisman. May mga kakaibang kwento. Yung scroll na hinahanap mo. Nagtatala ng kasaysayan ng Kangusek. Kailangan mong mahanap ito sa loob ng 3 araw. Isang scroll mula sa 10,000 scroll. Kasing hirap ito ng paghahanap ng karayom sa dagat. Sa scroll na iyon, nakaukit ang salitang Kangu. Ito lang ang paalala. Hindi pwede. Ibig sabihin, kailangan na talaga niyang maghanap mag-isa. Kung maghahanap, maghanap na talaga. Hindi pwedeng maghintay na lang na magdilim. Damit. Bakit naman muling mga karaniwang bagay? Walang silbi na mga walang kwentang salita. Nasaan ba talaga ang mga aklat ng mga mahiwagang pamamaraan? Ang mga lihim na nakasulat dito ay napakalalim. Baka ang mga sikreto ng langit ay nakatago sa rolong ito. Walang isa man. Bakit napakarami nito? Mali. Mali pa rin. 2 oras na. Bakit parang mas matagal pa sa 2 oras? Bakit ang langis ng ilaw ay kulay ginto? Ay naku. Diyos ko. Nakatakot naman. Ha, buti na lang, isang maling alarma lang. Sobrang hindi matibay ng upuan na ito. Ay. Ito ang mapa. Mapa ng bundok Kangwu. Ano ito sa gitna? Elder. Lucien, nagnanakaw ka na naman ng sulyap sa mapa. Nagsasaliksik lang ako. Hahaha, sumunod ka sa akin. Ano ang nakita mo? Alainan. May mga tuktok ng bundok sa itaas. At may isang bilog na puwang. Yitset, sabihin mo ng mas detalyado. May natuklasan sa loob ng lungga na hindi pangkaraniwan. Iyan ang ugat ng inyong Kanggu Mountain. Huwag kang magmadali sa pagtingin. Tapusin muna ang mga seryosong bagay. Pero, Gino, lahat tayo ay mayroong pagkamangha. Kanina, tinanong mo ako para sa pahiwatig. Nakalipas na ang 2 oras. Akala ko ay wala ng pahiwatig. Bakit hindi ko naisip yan?
Mayroon kayang mga pahiwatig sa talambuhay na ito. Vixet, medyo may ideya na, ituloy lang ang paghahanap. Hindi na pwedeng magkalat ng paghahanap. Kailangan magsimula sa pinakaibabaw at sundan ang pagkakasunod-sunod. Vixet, medyo pamilyar ang amoy nitong papel. Ito na siguro. Pero wala pa rin. Saang palapag nga ba ito nakatago? Vixet, ang scroll na ito ay naglalaman ng iba't ibang nilalaman. Mali na naman ang pagkakasunod-sunod ng oras. Hindi pa rin mahanap ang pangunahing clue. Walang oras na tayo. Kailangan lang magpatuloy. Magbukas pa ng ilang volume. Hindi pwedeng tumigil. Vixet, medyo pamilyar yung pamagat na ito. Malapit na, kulang na lang ng kaunti. Hindi pwedeng bumaba. Balikan natin ulit. Ay nako, bakit ayaw makinig ng mga paa ko? Magtiyaga ka lang ng kaunti. Malapit na nating makita. Sa wakas nahanap na natin. Ano ito? Hindi ito iyon. Zijuan. Mukhang iba. Sa wakas, natagpuan na ni Kanggu. Kang, natagpuan na. Kang. Talagang nandito nga. Natagpuan na. Nahanap na. Panginoon, pakitsek. Itzad, mukhang maayos na. Ibigay mo na. Ito ang nararapat sa'yo. Maraming salamat, Panginoon. Sa wakas, hindi ka nagkamali. Huwag kang masyadong masaya ng maaga. May mga bagay pang natitira. Bumalik tayo para sa pagdiriwang. Ay! Tahimik na ang tuktok ng Kangjing Peak sa liwanag ng dapit hapon. Nakalock ang dagat ng mga aklat at ang silid bato sa likod ng pinto. Para bang ang kaguluhan kanina ay isang maliit na hindi kapansin-pansing interlude. Salamat, Ginoong Matanda. Huwag ka munang magpasalamat. May iba pang ipapaliwanag. Sa susunod, hahanapin mo ang punong tagapagpatupad. Yung matandang yon, hindi maganda ang ugali. Mas maganda kung magdadala ka ng ilang bagay bago pumunta. Magdala ka na lang ng kabaong. Para madali na niyang maibaon ka. Pwede bang basta-basta sabihin ni elder mo iyon? Ito ay paalala ko sa iyo. Napakamaingat ng paalala mo. Kung makikinig ka o hindi, nasa iyo yan. Isulat mo lang at balikan na lang natin ito. Ang pinakamahalaga ngayon ay, huwag kang talagang maubos. Talagang may galit ka. Basta't walang makakapansin. Hindi naman nakakahiya. Dapat nga. Ano bang nangyari? Ate, tulungan mo ako. Una, ibalik mo ang likod. Pwede bang huwag ka munang tumawa? Hindi ako tumatawa, seryoso ako. Wala talagang problema ngayon. Tinitiyak kong walang side effects. Ganito rin ang sinabi mo noong nakaraan. Ang nakaraan ay nakaraan. Ito ay ibang pagkakataon. Mukhang mas hindi ako kampante ngayon. Huwag kang gumalaw. Ay, medyo malamig. Ibig sabihin, tama lang ang bisa ng gamot. Mas maganda kung magpapahinga ka, ako na bahala dito. Parang hindi na masakit. Huwag kang kumakagat. Bakit? Kapag kumakagat ka, lalong lalabas ang pantal. Anong pantal? Medyo namumula lang siya. Pula. Kaunting-kunting. Bakit napakababa ng boses mo? Kasi talagang kaunti lang.
Sige na. Tama yan. Bukas, magiging maayos na talaga. Normal na reaksyon sa gamot. Sa loob ng ilang araw, magiging okay na rin. Parang mas nakikinig ako sa mga salitang ito na parang paalala mo sa akin. Kailangan maging maayos ang araw natin ngayon. Huwag lang sana tayong magkamali muli. Ha! Ito ang aking magandang sword talisman. Ibigay mo sa akin. Kapag pinasok mo ang espiritu, makakagawa ka ng isang enerhiya ng espada. Sobrang mahal nito. Kapag hawak mo ang ulo ng tagapagpatupad, masama ang ugali niya. Pero hindi siya walang dahilan. Kapag sinimulan na, magpapabago ito ng buong kwento. Biglaan naman ni Kuya Third. Lu Changbi, huwag kang makipagsabayan. Sige, tatanggapin ko na. Tandaan, huwag magpakatigas. Pagsubok ng mga nakatataas na tagapagpatupad. Ang susi ay huwag kumilos. Huwag kumilos. Huwag kang magmadali. Mas lalong nagkakamali kapag nagmamadali. Talagang may dahilan siya para sa pagsubok na ito. Magiging, at saka magaling. Ibigay sa'yo ng walang bayad. Uy, napaka-generous mo. Ngayon walang bayad. Paano sa susunod? Sa susunod, may bayad na. Kapag naubos na, bumalik ka. Tandaan mong magbayad. Punta sa Zifa Peak. Tingnan kung paano tayo makakalampas sa pagkakataong ito. Sa malayo, ang Zifa Peak ay nakatayo na parang haliging bato sa ulap. Tanging ang bakal na tulay ang nag-ugnay sa kanila. Ang hangin ay humahampas sa tulay. Ang dagat ng ulap ay umaalon. Isang magandang tanawin ng mga Diyos. Huwag tumingin sa ibaba. Tumingin lang sa harap. Huwag kang mag-alog. Umupo ka ng maayos. Halos bumagsak na ako. Nakarating na ako. Bakit ang tahimik dito? Pumasok na tayo. Hindi naman pwedeng nakatayo lang sa pintuan. Disipulo si Lucien. Nagmamalaki na bumati sa nakatatandang tagapagpatupad. Huwag kang kumilos, hintayin mong magsalita siya. Nagsisimula ng sumakit ang likod. Nanginginig na rin ang mga binti. Tumayo ka ng maayos, tumayo ka ng maayos. Sundin ang mga alituntunin. Aking susundin. Kailangan mo ng gamot. Madali lang ang aking pagsubok. Ngunit, kailangan mong gamitin ang iyong sariling mga mata upang tumingin. At sariling mga tainga upang makinig. Sariling puso ang humuhusga. Hindi maaaring gumamit ng espiritual na kapangyarihan. Hindi rin maaaring humiram ng panlabas na lakas. Hindi maaaring makipag-ugnayan sa tatlong iyon sa anumang pisikal na paraan. Hindi maaaring bigyan sila ng anumang bagay. Hindi maaaring gawin para sa kanila ang anumang bagay. Naiintindihan na. Tunay na naiintindihan o hindi tunay na naiintindihan. Patuloy na makipaglaban. Ang pinakamababa ay ang silid ng parusa. Naitala na ng disipulo. Mas lalong magulo, mas madaling magkamali. Bukas na. Kailangan pa ring mag-ingat. Nan. Kuya, ang pangalan ko ay Lucien. Pinapunta ako ng matandang tagapagpatupad ng batas para magtanong. Anong kasalanan ang nagawa mo? Kung hindi ka komportable, pwede mong sabihin ng dahan-dahan. Ninakaw ko ang pilulang panggamot ni Master. Ninakaw ko. Pasensya na. Bakit? May sakit ang kapatid na babae. Hindi makabili ng Julingdan. Kaya nagkaroon ka ng masamang isip. Alam kong mali ito. Hindi dapat isang panig lang ang pakinggan. Kailangan ding tingnan kung ano ang sinasabi ng dalawang tao. Anong pagkakamali ang nagawa mo?
Wala akong kasalanan. Walang kasalanan ay ikinulong dito. Bakit hindi mo tanungin ang mga nakatataas? Ang tinatanong ko ngayon ay ikaw. Mukha kang hindi naman nagkakalat ng gulo. Matalino ka sa pag-obserba. Kaya sabihin mo sa akin kung bakit ka nandito. Dahil may inaalagaan akong tao. Nasaktan siya kanina. Tinulungan ko lang siya. Itong nakatatandang kapatid. Naririnig mo ba ako? May kailangan. Inutusan ako ng matandang tagapagpatupad na tanungin ka. Anong pagkakamali ang nagawa mo? Bakit mo tinatanong yan? Kailangan kong dalhin ang sitwasyon mo pabalik. Kapag naibalik ko, mas mababa ang parusa. Hindi ko pwedeng magpasya para sa'yo. Kaya anong pakay mo dito? Mukha kang pagod na pagod. Sabi mo na nga ayaw mong magsalita. Ayaw mo na lang ding banggitin. Tama ba? Tapos ka na magtanong. Kulang pa ang huling hakbang. Anong huling hakbang? Isipin niyong mabuti ang sitwasyon ng bawat isa. At pagkatapos, ang unang nakatatandang kapatid ay para sa kapatid na babae. Ang pangalawang nakatatandang kapatid na babae ay nagproprotekta. Ang pangatlong nakatatandang kapatid ay tila pagod na. Magpatuloy. Sa tingin ng disipulo, hindi sila nagkakaroon ng layunin para sa kanilang sarili lamang. Sa tingin ng disipulo, dapat tingnan ang sitwasyon. Ipagpatuloy mo. Kung may pagkakamali, hindi ito maaring hindi aminin. Ngunit hindi rin maaring ang puso ng tao ay tanging sa pagkakamali lamang. Lucien, naunawaan ko na ang iyong paglalakbay ngayon. Naiintindihan ko na. Hindi ka nagpunta rito ng walang dahilan. Nakapasa na ang disipulo. Hindi pa iyon ang huli. Ngunit mas mukhang maayos ka na kumpara sa pagpasok mo. Salamat, Ginoong Xi. Salamat, Ginoong Xi. Huwag magmadali sa pasasalamat. Mayroon ka pang daan na tatahakin. Tanda ko na. Tandaan mo lang. Pakiusap, bigyan mo ako ng gabay, matanda. Unahin mong tapusin muna ang hakbang na ito. Ako ay magpapaalam. Umalis na ako. CJ. Huwag kang tititig ng ganito. Nakuha na ang susi. Pero mukhang hindi pa tapos ang mga bagay-bagay. Ay. Sa lugar na ito, hindi pwedeng makinig sa sinuman ng kalahati lang. Talagang hindi ko naisip na mandaya. Ninakaw ko ang boteng gamot na iyon. Walang katibayan ang salita. Sabi mo para sa kapatid na babae. Ang nakasulat sa bote ng gamot na ito ay hindi para sa mga sugat. Kilalang kilala mo ako. Hindi lang kilala. Ikaw yung disipulo na tinanggap ni Guro Kingsu, tama ba? Wala akong ginawa. Pero naipasok pa rin ako dito. Sa mundong ito, ang mga maling tao ay tila mas masaya. Anong ibig mong sabihin? Mag-isip ka muna bago ka magsalita. Ang sinabi niya, maaari bang pagkatiwalaan iyon? Wala akong ginawang mali. Wala akong anumang pagkakamali. Siya ang unang hindi makatuwiran. Nagtalo lang kami ng kaunti ng nakatatandang kapatid at ikinulong na ako. Inakusahan ako ng nakatatandang kapatid. Bakit kayo nag-aaway ng nakatatandang kapatid? Dahil sa isang espiritual na damo. Sinasabi niyang ako ang kumuha nito. Kailangan talagang may dahilan. Wala talaga akong ginawa. Hindi iyon tungkol sa pamamahagi ng gawain. Kaya kong tapusin ito mag-isa. Ayaw niyang umalis. Ayaw ko kaya nag-away na kami. Pansinin ang linyang ito. Kailangan ng dalawang tao para dito. Madalas na ang katotohanan ay nakatago sa mga detalye. Nakasulat ng malinaw sa dokumento. Hindi kayang pasanin ng isang tao lang ang gawain na ito. Naisip ko na. Sabihin mo. Ang una ay nagsisinungaling. Hindi niya kinuhang gamot panglunas, kundi ang pil na nagpapataas ng kakayahan. Pangalawang tao. Ang dokumento ay isinulat ni Mingzi. Ang misyon ay talaga namang kailangan ng dalawang tao. Hindi siya nakulong dahil sa pagtatalo. Dahil sa pakikialam sa laban. Elder ng batas. May mahalagang bagay akong ipapaabot. Ipagpatuloy mo. Tungkol ito sa ikatlong elder. Nakipagsabuatan siya sa mga kaaway. May matibay na ebidensya. Sa silid ng ikatlong tao, maraming mga gasgas sa pader. Kung hindi siya talaga humawak ng kahit ano,
Bakit may mga bakas na naiwan? Nakikita mo ang mga bakas, at iniisip mong may ginawa siya. Pero naisip mo na ba na sa loob ng 10 taon, ang sakit mismo ay nag-iiwan din ng mga bakas? Elder Xi. Sige na, may dalawa pang naghihintay sa'yo. Sige, itago mo ang susi. Tapos na ang pagsusulit. Sa wakas, makakalabas na tayo. Ang tulay na bakal sa labas ng Zifa Feng ay nakasuspinde sa pagitan ng ulap at hamog. Matibay ang ibabaw ng tulay. Sa malayo, ang pangunahing bundok ay sunod-sunod. Hindi hinahampas ng umaga ang mga kable ng tulay. Sa halip, pinapakita nitong mas tahimik ang dagat ng ulap. Ito pa rin ba ito? Kilala ko ito. Pumunta ka sa peak ng pagsasala ng pabango. Hindi pwedeng mag-iwan ng kahit ano sa loob ng 3 talampakan sa tabi ng kama. Hindi pwedeng mag-iwan kahit ano. Huwag mag-alala, Junior Disciple. Ito ang pinakabagong tanda ng walang alalahanin sa pagtulog, siguradong epektibo. Nasubukan mo na ilang beses. 3 beses, hindi nagtagumpay ang unang 2. Sa pangatlong pagkakataon, nagtagumpay. 8 na piraso, kulang. Kaya't 16 na piraso. Kakaibang walang nangyari sa isang gabi. Sandali lang. Bakit ganito? Nasaan ang mga rune? Wala na lahat. May problema ang talisman ni Yankyu. Anong nangyayari? Ako'y agad napupunta. Anong nangyari kay Senior Brother Lu? Tingnan mo itong papel na talisman. Bakit ganito ang talaan ng talisman? Kailangan nating ayusin agad. Hindi ito tama. Nagmamalaki akong may mga ito kapag nagpipinta ako. Maliit na kapatid, ang kapalaran mo ay kayang burahin kahit ang kapangyarihan sa papel ng simbolo. Hindi ko rin alam. Mukhang totoo nga ito. Hindi lang ito pagkatalo. Ito ay parang pinapawalang bisa ang buong talento ko sa simbolismo. Kuya Lima, huwag ka munang malungkot. Huwag mo na akong alalahanin pa. Ngayon nakikita ko lang ang mga papel na pang-espiritu, gusto ko nang tumakbo. Hindi talaga ikaw ang mali. Mas malaki ang problema ko. Maliit na disipulo, huwag mo nang gamitin ang mga papel ko. Takot ako na masira ang aking panloob na espiritu. Naintindihan ko na. Sa susunod, sisikapin kong hindi na humawak pa. Seryoso ako. Dapat seryoso ka rin. Kung may problema ulit, lalayo muna ako sa'yo. Parang mas nakakabahala ang narinig ko. Yan Q, mauuna na ako. Mag-ingat ka sa daan. Ang kumpleto ng paghahanda ngayon. Dapat maging kalmado naman tayo. Pil, espiritu, tubig, espada, talim, bilog na talisman. Lahat ng pwedeng dalhin, dinala ko na. Malaking mundo. Mukhang normal lang ang daan na ito. Baka ngayon talaga, tuloy-tuloy na tayo. Ha? Paano? Bakit ganito ang nangyayari sa ilalim ng mga paa ko? Tulong. May tao ba? May tao ba? Kailangan mong tiisin ito. Wasak ang aray. Nagsimula ang liwanag na aray. Ang ningning ay parang alon ng tubig na bumabalot sa isang engkanto na aray. Ah! Sobrang tindi naman ito. Parang may galit sa akin itong daan.
Ay, ngayon, pwede na ba akong dumaan sa tabi? Ay, dapat ba hindi ako lumabas ngayon? Bakit pati damo ay hindi sumusuporta sa akin? Sino? Ikaw ang disipulo ni King Su. Disipulo na si Lu Chen. Magandang araw, elder ng Danfang. Ito ang gamot na ibinigay ni Wan King sa'yo. Ito ay ibinigay ng ikalawang disipula. Ang dami mong bitbit, nakakatuwa. Baka kasi may mangyaring hindi inaasahan, disipulo. Magaling ang pagbabago sa dingsindan. Mas banayad na ang epekto ng gamot. Pero mali ang formula ng pang-alis ng pamamaga. Ay, kaya pala madalas makati ang likod ko. Kulangan ng ZZ. Sobra naman ang mint. Siyempre, madali kang magka-ortikarya. Sundan mo ako. Magaling ang aking disipulo sa pagtuturo ng alchemy. Pero magulo siya. Bakit ka nahihiya na palaging manggulo sa mga nakatatanda? Huwag kang mag-alala, sa peak ng alchemy, hindi maubusan ng mga gamot. Dito lahat ng silid ng alchemy. Kung hindi, ano pa? Kaya abala ang mga nakatatanda at nakakatanda. Kaya walang tutulong sa'yo maghanap ng gamot. Nasa iyo na ang lahat. Narito na. Daan ng Dancing. Pumasok ka at umupo. Sabihin mo, kailangan mo ng susi. Nakuha na ng disipulo ang susi mula sa guro, ng mga nakatatandang tagapagturo at ng mga tagapagpatupad. Kailangan na lang kayo at ang nakatatandang elder ng formation. Mabilis naman ang dating. Ito ang susi na ibinigay ng 3 elder. Pakitingnan po. Litsat, kumpleto ang 3 piraso. Kailangan na lang ang sa akin at ang sa formation. Ang aking pagsubok. Hindi naman mahirap. Hindi rin ganun kasimple ang pagsasabi. Ang paggawa ng elixir. Ang pinakaayaw nila ay yung puro panlabas lang ang nakikita. Maliwanag sa mga disipulo. Kung naiintindihan mo na, huwag munang magmadaling pumayag. May isang gamot sa aking tuktok na bundok. Ang tawag ay Shunhun Death Ninong pagbabalik ng kaluluwa. Ang kailangan mong gawin ay tuklasin ito. Maghanap ng gamot. Maghanap ng gamot. May kaunti akong karanasan sa paghahanap ng mga bagay-bagay. Oh, doon sa matandang guro ng pagpapasa ng kaalaman. Kaya kong hanapin mula sa libu-libong mga aklat. Subukan natin. Magsimula tayo sa grupong ito. Itong batch na ito. Sige, dahan-dahan lang, walang pagmamadali. Wala akong kakulangan sa oras. Mukhang walang pagkakaiba ito. Siyempre, walang pagkakaiba. Pati lasa, pareho lang. Sige, amuyin mo ulit. May konting tamis. Medyo mapait sa simula. Mabilis ang tamis na bumabalik. Ituloy mo. Kapag masyado kang nagmamadali, hindi mo makikita. Hindi ito matukoy ng disipulo. Alainan. Talagang walang kaibahan kahit kaunti. Kaya tinawag itong pagsubok. Normal lang na hindi mo makita. Ano ang dapat gawin ng disipulo ngayon? Huwag munang magmadali sa susunod na tanong. Sabihin mo kung ano ang naisip mo kanina. Bato ng Alchemist Peak. Malambot ang ilaw. Maayos ang mga elixir. Malinis at malakas ang amoy ng gamot. Maayos ang ayos. Ang palatandaan sa pagsusulit ay nakatuon sa pagmamasid at pagkilala. Sa palagay mo, sa mga pil na ito, mayroong bang 9 Revolution Rebirth Pill? Ayon sa instinct ko, mga disipulo, walang 9 Revolution Rebirth Pill sa mga pil na ito. Tingnan pa natin. Nakatitig ang disipulo. Itong batch na ito. Pareho pa rin. Hindi ko maamoy. Hindi mawari ng disipulo. Hahaha, subukan ulit. Subukan ulit. Saan pa ito? Haha. Ngayon, sabihin mo sa akin. Sa mga pill na ito, meron bang 9 Revolutions Rebirth Pill? Sa palagay ng disipulo, wala rin naman. Yung itsura, amoy, lasa. Lahat peke lang. Kaya ang tinitingnan lang ay ang tunay na halaga. Akala ko hindi pala sa pill nakabase. Tingnan mo kung paano nila ilalagay. Pinili ito ng disipulo. Binabati kita, nakapasa ka.
Ngunit pinili ng disipulo ang isa 0 piraso. Hindi isa lang. Nga, dahil ang isa 0 piraso ay mga 9 Turnso reviving pills. Akala mo ba 1 piraso lang ang 9 Turnso reviving pill? Nasa aking alchemical pick ito. Maraming ganito. Yung mga ordinaryong pill ay ginagawa ng mga disipulo. Ako lang ang gumagawa ng personal. Kaya kong ayusin ng maayos at totoo. Dahil nire-respeto ko siya. Napapansin mo ang mga detalye. Ipinapakita nito na magaling kang magmasid. Hindi ka sumuko. Ipinapaliwanag mong handa kang magbago ng pananaw. Naiintindihan ng disipulo. Ate, anong ginagawa mo rito? Bata, nagdala ako ng bagong pampawala ng pamamaga para sa iyo. Tama, may problema talaga ang naunang formula. Tinanong ko ang guro. Ang self-heal at peppermint ay hindi magkasundo ang bisa. Ito ang bago. Pinabuti ko na. Ilagay mo muna dyan. Pakiramdam ko, wala akong silbi. Matagal na akong nag-aral ng alchemy. Hindi ko man lang magawa ng maayos ang isang ointment para sa pamamaga. Naubos na ang rushes ni senior sister. Sabi ng guro, masyado akong nagmamadali. Lagi kong gustong mag-aral ng mabilis at mahusay. Kung gusto mong magmadali, hindi ka makararating. Kailangan kong matutong bumagal. Tama ang sinabi ng guro. Hindi nakakahiya ang bumagal. Bukas, kailangan mong makipagkita sa matanda ng mga aray. Magpahinga ka ng mabuti. Umuwi ka na rin ng maaga. Iba ang pagsubok ng matanda ng mga aray kumpara sa ibang matatanda. Hindi pareho. Kailangan mong mag-ingat. Bukas na ang huling pagsubok. Sadyang hindi ako makatulog ngayon. Anong bagay ito? Bakit nawala? Walang tao sa sasakyan. Alaynan. Ito na ang huling bahagi. Huwag magpanik. Bakit walang kahit anong galaw? Tulong. 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 Ah! Sino ka? Huwag kang matakot, hilahin kita pataas. Sige, humigpit ka. Salamat sa iyo. Humawak ka ng mabuti. Maraming salamat. Mas mahirap pa ang susunod. Ah! Sundan mo. Locheng, sundan mo. May misteryo sa harap. Uy, Liugong, dahan-dahan. Nakita na ang kaayusan sa unahan. Handa na ba kayo? Walang problema, magpatuloy tayo. Maligayang pagdating sa bayan ng Kangwu, Daan Feng. Ang mga bundok dito ay nagbabago-bago ng hindi inaasahan. Minsan malinaw, minsan malabo, habang umaakyat sa mga bato. Sa loob ng kaayusan, may lihim na nakatago. Handa ka na bang harapin ang hamon? Ganito talaga ang daan dito. Halos-halo na. Halos-halos na, nakakatakot talaga. Sanayin mo lang. Patuloy ka lang sa daan na ito. Ako ang magbibigay ng gabay. Yung kanina ay bahagi ng puwersa ng palasyo. Medyo naiintindihan ko na. Bakit mo sinabing mag-ingat ka? Ngayon, Mingzi, hindi pa huli. Sana nga. Sumunod si Luchen. Hindi basta-basta ang daan sa bundok na ito. Bakit parang lalong tumitindi ang ulap, Yan? Liu, huwag kang matakot. Ito ay isang pagbati ng hangin mula sa aray. Salamat sa iyong pagtulong, Ginang. Kakaunti na lang sana ako. Sobrang kakaiba ng lugar na to. Ay, buti na lang mabilis ka dumating. Hindi to butas. Ah, ito ay isang bitag, huwag magkamali. Nagsalita ako ng malinaw. Huwag ka nang kumilos ng basta-basta. Sumunod ka. Kailangan bang bilangin ang bawat hakbang sa daang ito, Senpai? Kung gusto mong mabuhay ng matagal, mas mabuting ganon. Naririnig mo ba?
Sobrang halata ng tanong mo. Pasensya na, tuloy lang sa paglakad. Ako ang nakatatandang elder ng formation. Nakatatandang elder ng formation. Sino pa ba ang iniisip mo? Ako. Hindi makapaniwala na siya ay elder. At napakabata pa. Hindi. Hindi. Hindi ko lang inasahan ah. May mas hindi inaasahan pa sa likod. Ako ay 872 taong gulang na. Sadyang may sikreto lang sa aking hitsura. 872 taon. Kaya tingnan mo, medyo matanda na. Naiintindihan ko na. Kung naiintindihan mo na, bilisan mo na. Huwag mo na akong tingnan ng ganyan na parang kakaiba. Nakatakip ang daan. Ang engkanto ay parang lambat. Malapit na magsimula ang pagsubok ni Lucien. Tumayo ka sa posisyong iyon. Dito sa gitna. Baka may butas na naman. Anong sa tingin mo? Bawat hakbang kailangang tama. Kung magkamali, hindi mo alam kung saan ka mapupunta. Huwag magalaw. Hindi ako gumagalaw. Maganda, panatilihin mo. Nagsimula na. Nandito na ako. Nasaan ang aking anino? Ito ang Waxingzen. Waxingzen. Kailangan mong hanapin ang daan pabalik. Tingnan mo, Ginoo, ang magandang sutla. Mga bagong dating nakalakal. Tunay na masigla ang pamilihan sa lihim na puok na ito. Tara, ang mga bagong luto na matamis at mainit-init na mga pastry. Mainit na siopaw. Bagong luto. Boss, isang mangkok ng noodles po. Sige, darating na agad. Sino ako? Hindi, ang pangalan ko ay Lucien. Mukhang ito na lang ang natira. Bakit ka nakatayo dyan at nag-iisip? Di ba't nagkasundo tayong mamasyal ngayon? Nagkasundo tayo. Siyempre, tara na. Tara na, may bagong bukas na tindahan sa harap. Pero ako. Ano bang kailangan mo? Sige, kumain muna tayo ng Osmanthus cake. Bakit ang tahimik mo ngayon? Siguro dahil maraming tao. Kumain ka na lang ng marami. Mas magiging masaya ka kapag kumain ka ng matamis. Magaling kang mag-alaga ng tao. Siyempre naman. Masarap naman. Sinasabi ko na nga. Paano mo alam na mahilig ako sa matamis? Mahilig ka na dati. Huwag kang magmukhang ganyan dito. Ayos na to. Tulad ng isda, kusa silang lalapit. Parang alam mo ang lahat. Kasi nandito lang ako palagi. Dito, ang kapaligiran ay nag-ugnay sa ilusyon ng kaligayahan sa isang araw. Mainit na walang pag-atake ang sakit. Dahil dito, mas lalo itong parang isang malambot na bitag na nagpapalimot sa tao. Hanggang dito na lang tayo ngayon. Medyo matamis. Parang gamot pero hindi mapait. Akala ko hindi ganito ang buhay. May iniisip ka ba kamakailan? Wala. Hindi ka mukhang wala. Minsan lang kasi parang may kulang. Ano ang iniisip mo? Parang may nakalimutan akong bagay. Ayos lang kahit nakalimutan. Talaga bang wala ng problema? Ano ba talaga ang nakalimutan ko? Hindi ako tama, hindi ako taga dito. Anong sinasabi mo? Hindi ako kabilang dito. Huwag kang nagbibiro. Hindi ako nagbibiro. Hindi ko alam kung bakit ako nandito. Pero alam ko kailangan kong umalis. Saan ako pupunta, babalik. Hayaan mong isipin ko. Saan ba talaga ako galing?
Sang Yunhai, Pangulong Peakmaster. Naalala ko na. Naalala ko na lahat. Naalala mo na lahat. Alainan. Umalis na tayo ngayon. Ngayon na. Huwag tumingin. Patuloy lang sa paglakad. Nasaan ako ngayon? Ano itong uri ng anyo? 3 araw. Nandyan ka sa wengsing na anyo ng 3 araw. 3 araw. Parang ilang taon na ang lumipas. Iba ang takbo ng oras sa wengsing na bayan kumpara sa labas. Nakita mo ang 10,000 ilusyon. 3 araw lang ang lumipas sa labas. Ito ang sagot na gusto ko. Maraming tao ang naliligaw dito. Hindi ka naligaw. Ibig sabihin, nahanap mo na. Naiintindihan ng disipulo. Ito ang batong nagpapakalma ng isip. Gamit ito, makakapasok sa tuktok. Tinatanggap ko ang iyong pamana. Ang talagang nakakagapo sa tao ay hindi ang sitwasyon, kundi ang sarili na ayaw lumabas. Kapag nakalabas ka, doon ka lang tunay na makakalakad. Naalala ng disipulo. Tama ba? Naghihintay sa iyo ang lihim na lugar. Elder, lumilipad na ako. Guro, nandito na ako. Sige, umupo ka. Ito ay mula sa guro. Nakuha ko na lahat. Nakuha ko na lahat. Nahirapan ka sa daan. Patungo sa gitna ng bundok. Paano tayo makakapasok? Gamitin ang 5 susi. Buksan ang batong pinto sa dulo. Ang lugar na iyon ay napakaedad. Mga bundok at ilog, araw, buwan at mga bituin. Lahat ay narito. Ngunit ang nakikita mo ay hindi palaging totoo. Kaya kailangan kong makilala ang totoo at ang hindi totoo. At kailangan mong umasa sa sarili mo. Hawakan mo ito. Nandito ang mga bagay na magagamit mo sa iyong paglalakbay. Ang papel na simbolo ay iginuhit ni Baiyan Q sa isang gabi. Ang elixir ay nilikha ni Suwan Qing. Ang jade pendant ay isang magandang kagamitan na ginamit ng aking guro noong siya ay bata pa. Kuya at ate. Gagamitin ko ng maayos. Sandali lang. Tirad, ipikit ang mata. Ang daan ay parang net. Binibigay ko sa iyo ang bagong disipulo. Sige, hanapin mo ang iyong landas. Hindi kompletong mapa. Pero makakatulong ito sa iyo. Guro. Tandaan, ang Chaos Pearl ay nasa pinakailalim. Pero hindi lang iisang daan ang meron. Biglang pagbabago sa kalangitan. Ito ay senyales ng paparating na aksyon. Itago ng maayos ang susi. Nagbago na ang panahon. Tahimik at malalim ang Kanggu Mountain bago ang ulan. Bumababa sa mahabang daan ng bundok. Nandyan ang pinagmumulan ng espiritual na tubig. May nakatagong hindi alam na pinagmumulan ng Diyos sa unahan. Hindi na pwedeng umasa sa swerte sa pagkakataong ito. Kailangan kong umasa sa sarili. Ang jade pendant na ito ng guro ay hindi lamang simbolo ng tiwala, kundi ito rin ang aking proteksyon.
Sa ilalim ng bundok Kangwu, talagang napapalibutan ng diwa ng mga Diyos. Ngayon ay tamang-tama ang ulan. Akma para sa akin ang matandang ito na lumabas at huminga ng hangin. Luchen. Nandito ka na naman. Nakaipon na ang disipulo ng susi. Kumpleto na lahat. Nakatira ako sa bukal na ito ng 3,000 taon. Naghintay ng 3,000 taon. Ang hinihintay ko ay ikaw. Bakit ako? Dahil ikaw ang pinili ng langit. Pero isa lang akong ordinaryong tao. Akala mo ba kung bakit ko sinabi sa iyo ang tungkol sa baboy? Hindi dahil sa kabutihan. Naghihintay ako sa iyo. 3,000 taon na. Matagal na iyon. Ang aking Panginoon ay isa ring inabandu ng tao. Katulad mo siya. Sobrang malas. Laging hindi pabor sa kanya. Ngunit hindi siya sumuko. Nagsanay siya ng mag-isa. Sa huli, naging isang dakilang tao. Itinayo niya ang lihim na lugar na ito. At itinago ang perlas ng kaguluhan dito. Hindi siya kailanman sumuko. Naghihintay siya para sa susunod na tao. Naghihintay para sa taong makakakuha muli ng kanyang buhay. Akala ko'y ako lamang ang nag-iisa. Kaya hindi na ako pwedeng umatras. Ang ibabaw ng tubig ng Ling Spring ay naipihit ng bahagyang hangin. Ang refleksyon ay naging malabo. Tahimik ang lahat ng bagay. Gumalaw ang mga ulap. Para sa huling sandali ng pagsasalaysay na ito. Tandaan, ang Hollow Pearl ay pangharang lang. Huwag mo itong ituring na all-powerful. Umalis na siya. Ang galit ay babalik pa rin. Kailangan lang dalhin ito. Huwag na huwag itong aalisin. Huwag bibitawan kahit isang saglit. Naalala ko na. Ginoong Qin. Pumasok ka na. Alaynan. Lahat ng bagay ay hindi pwedeng itapon. Papasok muna at magpakatatag. Tara. Ihiga mo ako. May butas dito. Natatakpan ng lumot at tubig. Lumapit at tingnan. Ito, kamay ng Diyos. Bakit parang sipon ang lumot na ito? Hindi ko naisipin. Lumabas muna tayo. Lumabas na. Nandito ang pintuan ng Diyos ng Kangwu Mountain. 5 kulay ng banal na liwanag. May reaksyon nga. Sige, isa-isa natin. Pag-asa ng 5 elemento. Dito naganap ang kakaibang gawain. Mula sa asul, itim, ginto, pilak. Ang pagkakasunod-sunod ay nakatakda na. Gamitin ito upang buksan ang pinto ng bundok. Huling pasok na tayo. 4 na panig ng itim na asul na ginto at pilak. Lumalawak sa tulad ng mga pin na kumikislap na parang kuryente. Hininga ng pader na bato. Naglalakbay ang liwanag na web. Ang sumpa ay nagigising na. Nagsimula na. Manatili kang kalmado. Liwanag ng bundok at ilog pumasok sa bagong lungsod. Sikretong lugar ng Kangwu Mountain. Sa likod ng pinto ay isang ganitong paraiso. Bumabagsak na talon at umaagos na batis. Bughaw na lawan na umaalon. Isang magandang tanawin ng pambansang estilo. Haha, ang kaibahan na ito ay talagang nakakatawa. Ang mga dahon at patak ng tubig ay mainit. Hindi ito ilusyon. Jitset, totoo ang mga dahon ng damo na ito. Sariwang-sariwa. Subukan kong tikman ang katas na ito. Jitset, talagang medyo mapait. Hahaha, damo ng lihim na lugar. Hindi ito nakakapagtaka. Ang bundok ng apoy ay malapit lang kamakailan. Mas ligtas ng kaunti ang gubat ng ulap. Pinakamalayo ang madilim na latyan. Sa swerte ko. Parang sugal kahit anong piliin ko.
Daanin ko na lang ang madilim na latsean. Tutal, hindi ko naman inaasahan na magiging maayos ang lahat. Ayos lang na maglakad akong mag-isa sa daang bundok na ito. Lucien, hintay ka sa akin. Bakit nandito kayong lahat? Inutusan ako ng guro na samahan ka sa daang ito. Huwag kang mag-alala, handa na ang gamot. At ang bago kong papel ng simbolo. Siguradong matibay, haha. Sabi ng guro, kailangan may nagbabantay sa iyo sa lihim na lugar. Huwag nang pag-usapan ang espiritu ng mga hayop habang nandito ako. Kahit na malakas ang hangin, kailangan mo munang itanong sa akin. Ay, set muna ang ruta. Pagkatapos, saka tayo mag-usap ng iba. Unahin nating ihanda ang ating daan pabalik. Talagang hindi natatakot ang maliit na disipulo na ito sa mga pagsubok sa kanyang kapalaran. Guro. Salamat. Tandaan mong magpasalamat ulit mamaya. Tara na, huwag nating hayaang maghintay si Lu. CJ. Mag-ingat kayong lahat. May pagbabago sa kalagayan ng daan sa unahan. Naiintindihan, King Shu. Hehe, ako si Lao Zhao, huli na. Siguradong walang problema. Maglakad ka ng dahan-dahan. Hindi tiyak na matibay ang damo sa ilalim ng mga paa. Naiintindihan mo, hindi ko nagagalawin ang saranggola ngayon. Mabilis, tanggalin na. Tumayo ka ng maayos, nakababatang guro. Tama ang hakbang mo sa pagkakataong ito. Ha. Kaya mo pala ito. Tumingin ka sa ilalim. Huwag tumingin sa kalakaran. May nakatagong layer dito. Nakasubsob pa ang sapatos sa putik. Parang nahawakan ng utak. May bula pa sa putik. Kaya ko pang iligtas ang sapatos, huwag magmadali. Ayos mo muna ang mukha mo. Gusto mo lagyan ko siya ng anting-anting. Tigilan mo na, tuloy lang tayo. Ha. Ayos na ngayon. Nakatapak ng putikan ng nakapaa. Kailangan kong hanapin ang reserbang sapatos. Sana nasa bag pa. Lucien, tingnan mo itong papel na may anting-anting ko. Kaya ba ng talisman mo na suportahan ang aking kapalaran? Seryoso na ang biro tungkol sa kapalaran. Sundan niyo ako. Suriin ang daan gamit ang espada. Kaligtasan ang pangunahing prioridad. Guro. Mag-ingat ka, Lucien. Wala akong sakit, Tainyu. Ikaw, ganyan ka na naman. Hindi ko naman sinasadya to. Ha. Ay naku, anong bagay yan? May sanga na namang dumating. Okay lang to. Ay naku. Mag-ingat. Walang anuman. Sigurado ka. Lucien, mag-ingat sa paa mo. Walang anuman, salamat One King. Mamaya, ipapakita ko sayo. May panganib sa harap, umiwas ka. Siya ang nakatatandang kapatid. Lucien, okay ka lang ba? Wala akong sakit, pero masyadong madulas ang putik. Ha, hindi ko na kayang pigilin. Huwag kang tumawa, tulungan mo akong bumangon. Iksan, mukhang may epekto na ang gamot. Mas okay na ba ang kulay ng mukha mo? Ayos lang, pero may kakaibang pakiramdam. Huwag gumalaw, may kakaibang nangyayari sa harap. May ingay sa ilalim ng mga paa ni Chayong. Huwag gumalaw, mag-ingat. May karayom. Mabilis, tumakbo kayo. Ay naku. Ikaw, tanga. Saan ito? Naku, hindi maganda ang sitwasyon. Sundan niyo ako. Naka-schedule na ako sa landing.
Lucien, okay ka lang ba? Nagsimula na ang formation. Umaangat ng maayos. Walang pagkiling sa bawat gilid. Ay nako, hindi na makakatalon. Wow, lumilipad na. Huwag mag-alala, isda. Hawakan mong mahigpit. Tingnan mo ako. Nakuha ko na. Sa wakas nakaligtas na tayo. Hindi, bumababa na ang lupa. Ah! Tulungan, huwag kang mahulog. Diyos ko. Hindi malalim ang tubig, huminga ka. Natakot ako. Hoy, may tao ba dyan sa itaas? Bilisan nyo, tulungan nyo akong makaalis. Bakit ang weird ng Diyosa ng suka na ito? Haha, sa wakas naintindihan ko na. Junior brother, kumusta ka na? Mabuti naman ako, sobra pa sa mabuti. Lucien, talaga namang magaling kang magpasama ng gulo, tuloy pa rin. Maganda itong pil na ito. Second senior sister, bigyan mo pa ako ng ilang piraso. Talaga namang ganyan ka. Sige na, sige na. Huwag ka nang magulo. Huwag sayangin ang gamot na ito. Magpahinga tayo dito ngayong araw. Bukas ng umaga, ipagpapatuloy natin ang biyahe. Nakatayo na ang pundasyon. Matatag na ang kampo. Ang mga papel na ito ay magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Tandaan mo, Lucien. Mag-ingat ka, huwag magpapabaya. Ayusin natin ng ganito, para makapagpahinga ng maayos mamaya gabi. Nakikinig din sa hangin sa labas, ang ganda. Tapos na, parang bahay na. Pag-aayos ng sistema, lahat ay bumabalik sa ayos. Sa wakas, nakatulog ng mahimbing. Finally, I had a good sleep. Inva shoes are still in good condition. Full of energy. Let us continue on the road. The porridge is ready, drink it while it is hot. Lisa, thank you, One King. You look much better. Now I can relax. Salamat sa iyong pag-aalaga. Lisa, kailangang suriin ng mabuti ang mga simbolong papel na ito. Wow, mukhang maayos pa si Lucien. Sige, itabi na ng maayos. Kapatid na guro, nagbantay ka ng buong gabi. Alaynan, magpahinga ka ng kaunti, ayos lang iyon. Kapatid, okay ka lang ba? Hindi maganda ang itsura mo. Tuloy na tayo. Tuloy na. Kailangan nating daanan ang madilim na putikan ngayon. Hindi na pwedeng mag-antala pa. Tingnan mong mabuti. Mas delikado ang putikan sa araw kaysa sa gabi. Pero kahit papaano, nakikita mo na ang mga hukay sa daan. Haha, parang sumasayaw ng nakapikit kapag naglalakad sa gabi. Huwag maging kampante, mag-ingat sa bawat hakbang. Talagang epektibo ang gamot na ito. Haha, muntik na naman akong madapa. Naku, mag-ingat ka. Ayos lang, nakabawi na ako. Ganyan ka talaga palagi. Haha, niloloko lang kita. Locheng, mag-ingat ka sa paglalakad. Tingnan mo ang itsura mo, magdala ka na ng maraming elixir. Huwag magmadali, tingnan muna ang sitwasyon. Aba, ang ganda ng isip ng nakatatandang kapatid. Nga, King Song, maglakad-lakad tayo. Nakaka-relax. Haha, kahit delikado ang isip.
Ako'y masaya at malaya ay naku. Talagang napakatamang panahon ng sanga na ito. Ay naku, hindi na ako makatayo ng maayos. Huwag mag-alala, tutulungan kita. Wala yan, kaya ko to mag-isa. Ayos lang, nagulat lang ako. Ay, ay, haha, Lucien. Tingnan mo ang putik mo. Huwag kang tumawa. Sige na, hindi na ako tatawa. Mukhang okay lang ang balikat mo. Ilagay mo na ang gamot. Ay, sa dulo ng putikan. Isang bagong mundo ang unti-unting bumubukas. Ang mga anino ng puno ay unti-unting humihina. Ang daan sa harap ay malinaw na. Tiyak na may mga kamanghamanghang bagay na naghihintay sa unahan. Mas maliwanag na ang hinaharap. Mas kawili-wili na rin ang mga problema. Hayaan mo akong salubungin ito ng may ngiti. Magpatuloy tayo sa paglalakad. Dapat may pagbabago na sa harap. Talagang mahirap lakarin ang isipan na ito. Kumapit kayong lahat. Huwag magmadali, parang mailiwanag na sa unahan. Sa wakas parang lalabas na tayo. Sandali, bakit ang laki ng bahagi dito? Tama ang sinabi ng master. Mas tahimik dito, mas hindi pwedeng magpabaya. Huwag maghiwalay, manatili sa likod. Hehe, pagpasok, mag-ingat ka. Huwag maging kampante, may mga bitag sa likod ng larawan. Ang diwata sa larawan ay napakabuhay. Yitset, alamin muna bago magdesisyon. Bakit parang ang mga salita ay nakatuon sa akin? Sa simula ng kaguluhan, ang anak ng panahon. Bakit parang ang dalawang pangusap na ito ay tumama sa akin? Mga sinaunang aklat ng simbolismo. Nakita ko na ang mga natitirang pahina. Saan mo ito nakuha? Mula sa siwang ng pader, alam ko na hindi ordinaryo ang lugar na ito. Maaari mo bang isama ito sa mga natagpuan mo? Yumayanig ang lupa at bundok. Umaalon ang itim na ulap. Nagsimula na ang magandang palabas. Haha, lalabas na ang mga espiritu. Mag-ingat sa malamig na hangin. Labanan ni Kaw-Kaw. Halika, halika, kung may lakas ka, lumapit ka. Sumunod ka sa akin. Hindi sila mga buhay, huwag makipagbanggaan. Kayang pigilin ng gamot ang ilang sandali. Hindi magtatagal ng matagal. Huwag lang basta magtapon si Baiyan Q ng mga simbolo para punan ang puwang. Kung hindi nila mapapalayas, una ko kayong tatablahin. Huwag kayong umatras, tumayo ng matatag. Ang shield ay makakatanggol sa isang direksyon. Hindi nito kayang protektahan ang lahat. May tumutulong sa kaliwa. Malapit nang masira ang gamit ko dito. Muling ganito. Ako pa rin ang tanging makakakita. Yung uka at ang hugis sa alaala ay pareho talaga. Ito na ang tamang bagay, ang galaw. Ito na talaga. Ako na ang gagawa nito ngayon. Bumalik si Lucien. Anong ginagawa niya? Bakit siya muling tumakbo? Ngayon na. Dalhin ang 2, 3, 4, 5. Naging ganito. Kalmado lang, huwag maghabol. Bumagal ang kanilang mga galaw. Parang naipit ang hangin. Wow, talagang epektibo. Nga, bumalik na ang aura ng mga Diyos. Anyway, mag-ingat ka. Sa susunod, hindi na ganito kadali. Nang mawala ang huling anino, unti-unting nagsara ang mga kadena sa lupa. Ang batong bulwagan ay halos ganap nang naibalik. Pati ang tensyon sa hangin ay parang nawala na rin. Parang hindi na akin ang mga binti ko.
Little junior brother. Ang delikado ng ginawa mo kanina. Pero kailangan ko pa ring subukan minsan. Ah! Little junior brother, swerte ka talaga. Kung hindi ka sana tumakbo, nandito pa rin tayo nakikipagbakbakan sa kanila. Swerte ka, pero bakit parang di komportable pakinggan ang sinabi mong swerte? Huwag kang magpanggap basta't maganda ang tunog. Huwag kang magmalaki, kainin mo muna ito. Talagang matapang ka kanina. Ngayon, pakinggan mo ang papuri mo. Bakit parang may konting kaba pa rin ako? Ibig sabihin, hindi ka pa masyadong mataas ang lipad. Parang hindi na ako gaanong natatakot. Bigla, parang maganda na ang lugar na ito. Huwag nang mag-usap ng matagal. Malapit nang gumuho ang lugar na ito. Tingnan mo itong kristal na bola. Nasa loob ang asul na apoy. Mild ngunit mahirap. Ngunit may lihim na nakatago. Ito ay isang kakaibang bagay mula sa immortal. Isang mahalagang bahagi ng kwento. Hindi maipaliwanag. Lahat mag-evacuate na. Sumunod si Willow Chen. Huwag mong pipindutin ang orakulo. Nasa pangunahing linya pa ako, huwag mo akong pilitin. Sa unahan, sa kaliwa, ligtas doon. Kumapit kayo. Pwede pa bang daanan ang daan na ito? Umalis na kayo. Kaya ko pang makahabol. Kulang pa ng kaunti. Kulang na lang ng kaunting-kaunti. Sa pinakaloob ng lihim na lugar, kailangan kong tingnan iyon. Kailangan kong dalhin siya para magpatuloy. Mukhang hindi naman ganun kasama ang swerte ko. Baka ngayong araw ay talagang ang makakabangon na ako. Ngayon, nagdagdag ako ng ilang pampalakas ng katawan na halamang gamot. Huwag magpapanggap na malakas. Huwag magpapanggap na malakas. Unang inumin mo ang mainit na lugaw. Amoy pa lang, ang sarap na. Second senior sister, pwede pa ba akong magdagdag ng kalahating mangkok? Masarap ang lasa. Kapatid na nakatatanda, sinabi mo lang na maganda. Malaking papuri na iyon. Sige, ituring mong marunong ka. Isa pang ang bowl. Isa pang ang bowl. Nainom mo na ang 7 mangkok kanina. 7 mangkok, hindi ka pa rin busog. Ang lutuan na ito talaga ang pinakamahusay. Naiintindihan ko na itong pahina. Hindi, sa susunod na pahina hindi ko na maintindihan. Parang ang librong ito ay sadyang nakikipag-away sa tao. Ubusin muna ang lugaw bago makipag-away sa libro. Pero talagang parang isang palaisipan ang libro na ito. Ang bundok na iyon ay hindi pangkaraniwan. Kuya fourth senior sister, tinitingnan mo rin ito. Habang lumalapit, mas hindi mo na makikita ng malinaw. Mga bagay, kaya kailangan umakyat. Minsan lang naman mahulog. Hindi na makalakad. Umakyat na ang nakababatang disipulo. Kung hindi siya umakyat, maghihintay ang bundok na bumaba at kunin tayo. Ang lugar na ito ay hindi na talaga daan. Mas mabuti pang tumayo ako sa gitna ng matatag. Kuya, huwag kang mawawala. Ay nako, ang sakit ng insekto na to. Pero hindi ko matanggal. Huwag kang magpapalayas. Anong klaseng insekto to? Bloodsucking insect, target nito ang mga taong may malakas na espiritu. Mukha namang hindi maganda to. Unang aalisin ko na ito. Dahan-dahan ka lang. Sobrang dahan-dahan na nga. Bakit parang ang sakit pa rin? Kasi malas ka lang. Kung nakagat ka niya, baka magkalagnat ka. Lagnat. Hindi naman seryoso, matulog ka lang at mawawala rin. Ang dali mo namang magsalita. Hindi naman ito gaanong importante. Parang nagkamali ako ng kuha. Iyon ay panggamot sa buhok. Panggamot sa paglago ng buhok. Pasensya na. Ha ha ha. Pwede pa bang maayos ito? Huwag ka munang tumawa ng malakas. Tahimik. Hindi ko mapigilan ah. Buhok lang naman. Babalik din yan. Bakit mo ako sisisihin? Pero halos naging ganun ka na. Okay na rin naman ngayon. Magaling ka ring mang-aliw.
Ha? May nalampasan ba akong bagay? May mali na naman ang iniisip mo. Wala naman, tanong ko lang. Paano akyat sa bundok na ito? Baka maghanap na lang tayo ng hagdang. Mukha ba siyang may hagdang? Huwag mag-alala, may paraan din tayo. Siguradong may paraan. Nasa isip na lang kung sino ang unang makaisip. Sa paglipad ko, isang tao lang ang maari kong dalhin. Ang natitira ay kailangang mag-isip ng paraan. Kung isa lang, ako na lang ang lilipad. Huwag mong gawing madali ang paglipad. Ako na lang ang aakyat. 4 TV sister, sobrang stable mo naman dito. Dapat talaga na matatag ang pormasyon. Tunay na may amoy ng senior sister ang sagot na to. Mas mabuting huwag magsalita para makatipid. Tara na. Medyo magulo ang paraan mo. Huwag kang magyabang, tumayo ka lang ng matatag. Mas matatag pa sa inaasahan ko. Ako na ang bahala. Ate, ito ba ay lumilipad o tumatalon? Basta makasakay, ayos na. Tama ang landing point. Kaya pala ito ay posible. Kuya. Alaynan, hindi naman siguro ako ang magiging pinakamasalimuot, di ba? May kamalayan ka na sa sarili mo. Hawakan ng maayos. Matatag na ako, di ba? Huwag mong banggitin si tatay. Gagawin ko ang makakaya ko, bilisan nyo. Nakita ko, nagugutom na ako. Ano ang pangalan ko? Kaya't manahimik ka na. Ang kamera ay dumaan sa makinis na batong sahig. Mula sa platapormang parang jade sa ilalim ng liwanag, ay nagbigay ng malinaw na refleksyon. Ang mga haligi at mga balangkas ng palasyo ay unti-unting lumitaw. Ito ang tuktok ng bundok. Ito ay isang pasukan. Kung ganito na ang pasukan, ang tunay na bagay ay nasa loob pa. Nasa likod ng pinto ang iyon ang hinahanap ko. Mayroong bagay sa loob ng pintuan. Tinutawag tayo nito. Nandoon ang perlas ng kaguluhan. Ngayon, hindi ako pwedeng umuwi na walang dala. Nasa harap na ang pintuan. Bakit parang kinakabahan ako? Kinakabahan din ako. Ngunit mas gusto kong makita ang nasa loob. Huwag magpaka-distracted, tingnan muna ng maayos. Mga kapatid na guro. Naghihintay ang punong guro sa loob ng bulwagan. Ang liwanag ng ginto ay talagang kahanga-hanga. Hindi ko alam kung ano ang hiwaga sa loob ng bulwagan. Huwag magbitiw ng walang kapararakan. Pumasok na kayo agad. Huwag nang maghintay pa si Panginoon. Huwag munang magmadali. Habang bumubukas ang pinto, kailangang manatiling kalmado. Inaasahan kitang pumasok, sige lang, pumasok ka. Dahan-dahan lang, huwag magmadali. Kung nakakaramdam ka ng hindi maganda, sige lang, tawagin mo ako agad. Huwag mong pilitin ang sarili, nandito lang ako. Huwag kang mag-alala, maliit na kapatid. Kung talagang may problema, ako na ang unang pupunta. Ang importante, huwag kang masyadong mauna. Dito lang ako. Walang kakaibang nangyayari kay Zenwen. Pero sobrang lakas ng enerhiya sa loob, mag-ingat ka. Unang tingnan mo kung paano siya lalakad. Ako na muna ang pumasok. Huwag kayong masyadong lumapit. Kung sakaling may tunay na pagsasaayos, maaari ko namang subukan ito mag-isa. Bakit may panghampas pa itong threshold? Hindi naman sira ang pantalon na ito. Diretso na itong napunit. Hihi. Kapatid na junior, ang hakbang mo ay talagang matatag. Huwag mo munang galawin ako. Hindi ko rin naman gustong tumingin. Pero mas mabuti kung isuot mo na ito ngayon. Walang mali sa diskarte. Ayos lang na umalis siya. Nagbabasa lang ako. Ang swerte mo, talagang nakakapagod. Unang isuot mo muna ang damit, bago ang iba. May extra akong damit. Huwag munang kayo manood. Walang dapat magsalita. Talagang nagamit ang mga pang-imbak na pantalon. Sige na. Walang nangyaring anuman kanina. Magpatuloy tayo. Pumasok na ako. Nandito lang kami sa labas, naghihintay sa'yo. Huwag magpanggap. Huwag magpilit. Kapag may problema, tawagan mo lang. Kung magbago ang pormasyon, aalalahanan kita. Unahin mo muna ang sarili mo. Hintayin mo ako. Sa pagkakataong ito, tatapusin ko hanggang dulo. Sa loob ng peak ng manggagamot, Espiritu Celestial na naglalakbay. Naglalaho ang gintong liwanag. Ipinapakita ang tunay na anyo. Ang mapa ng pormasyon ay parang sinaunang manuskripto na may kaayusan. Naiipit dito. Tingnan mo ang mapa ng pormasyon.
May bakanting gitna, ang tamang salita ay malumanay, ang ulo ay mabigat. Naghihintay sa susing nakatakda sa kapalaran. Maghintay sa nakatakdang susi. Ang Chaos Pearl ay nagsasama sa pormasyon na ito. Tiyak na mabubuksan nito ang lihim ng pintuan ng immortal. Haha, ang bakanting ito ay para sa kanya talaga. Itong pormasyon. Mas komplikado kaysa kay Sister Liu. Nalaman ko na dito talaga hindi basta-basta inilalagay. Iyon ay Chaotic Pearl. Ang panlabas na bilog ay umiikot papasok. Bawat layer ay may katumbas. Hindi pala ito basta-basta lang isinulat. May tamang daan palang pwedeng tahakin. Tingnan mo, ang mga linyang ito ay bumubuo ng malinaw na pagkakatugma. May napakaliit na koneksyon sa pagitan ng panlabas at panloob na bilog. Tulad ng maraming nakatagong tulay. Tahimik nilang pinagdugtong ang komplikadong estruktura. 5 susi. Hindi lang pala pangbukas ng pinto ang mga ito. Kaya nilang mag-alin sa sentro dito. Nasa harap lang ang sagot. Parang isang susi ang simbolong ito. Naghihintay na ang tunay na susi na magbalik sa tamang posisyon. Sinabi ng matandang pagong na hindi dapat iwanan. Kung sakaling kunin ko ito, mababago ba ang kapalaran? Hindi lang para maging normal. Ayaw ko ring mawala ang lahat ng ito. Kukunin ko. At magpapatuloy ako. Ay, lumipad ako. Katatapos ko lang. Bakit bigla akong bumalik? Lit said, may tao sa malaking bulwagan. Lo Cheng, halika dito. May gusto akong sabihin. Ano ang hinahanap mo? Matagal ka nang nakatayo dyan. Magising ka na, maliit na disipulo. Nawawala ang Chaos Pearl ng Master. Katatapos ko lang hawakan yun. Bakit ka nagmamadali? Unang tingnan mong mabuti. Hindi pa siya gaanong nakalayo. Master, nakakita ako ng maraming liwanag. Anong nakakagulat nito? Naiintindihan ko na. Salamat, Guro. Pumasok siya sa akin. Kaya. Hindi siya nawala. Pumasok siya talaga. Naiintindihan ko na. Nakuha na ng perlas mo ang kanyang may-ari. Huwag ka nang maghanap, hindi na maibabalik. Hindi naman sigurado iyon. Pero pwede bang itapon ulit? Hindi ikaw ang may karapatan na magsabi. Sige na nga. Tinatanggap ko na. Basta't hindi naman ako nawala ng marami sa kanya. Ang Chaos Pearl ay pinili ka. Mula ngayon, hindi ito isang bagay na panlabas. Magiging nasa iyo ito. Anong responsibilidad? Protektahan ang Kangoo. Biglang kumikislap ang kumpol ng asul na gintong ulap, at saka ito ay pumapasok sa loob ng iyong damit. Matapos mawala ang liwanag, ang bahagi sa dibdib ay tila napakapatag. Ang galing mo talaga. Magandang trabaho, Luchen. Guro. Guro. Nasa lihim na lugar pa sina Shen at ang iba. Nagtatanong ako tungkol sa puso ng alkimya. Nakalabas na sila. Wala bang masama sa guro nila? Nasa Zendao Peak na sila ngayon, nagkakape.
Nakatakot naman. Umalis na ang tunay na disipulo. Ayos lang, sa wakas hindi siya nahulog. Napakaayos ng mga baitang na ito. Parang nakikipagtulungan pa ang daan sa kanya. Para sa isang magaan na takbo, magbigay daan. Hindi pa rin siya nadulas. Ah! Nalaman ko na ang pagtakbo ay ganito kakomportable. Ang espasyo ay mula sa malawak hanggang sa organisadong ayos. Ang panganib ay naalis na. Nabawi na ang kaayusan. Ang malamig na hangin sa tuktok ng bundok ay dahan-dahang humihip. Lahat ng bagay ay nasa laban. Amoy ng tsaa ay sumisiklab. Kaluluwa ay kalmado. Matatag na parang bundok tay. Para mapaglabanan ang lahat ng pagbabago. Dumating ang maliit na disipulo ng tama. Uminom muna ng tsaa para magpahinga. Itago muna ito. Hindi ka paganap na nakabawi sa iyong mukha. Huwag magpanggap. Basta bumalik ka na. Sabi ko na kayang-kaya mo. Basta wala kang problema, ayos na. Yung iba, pag-usapan na lang natin mamaya. Talagang okay ka na. Walang anuman. Pwede ka pa bang tumakbo ngayon? Pwede. Makakatakbo pa rin. Matibay pa rin ang takbo niya. Yung pakiramdam na laging may mangyayaring masama, yun. Totoo nang wala na. Dalhin mo. Ito ang pinalakas kong pananggalang na anting-anting para sa'yo. Maraming salamat, Elder. Tandaan, ang pundasyon ng pormasyon ay nasa puso. Naiintindihan ba kayo lahat? Ang lihim ng tunay na paraan ng hangin. Kapag naintindihan mo na, hindi na ito mahirap. Tama, mas madali na rin ang pagbaba ng bundok ngayon. Haha, sa wakas, makakain na tayo ng maayos. Tara, pumunta tayo sa peak ng Panginoon. Lahat umupo. Ang mesa na ito ay para kay Lucien upang maalis ang kanyang kaba. Lucien, kumain ka. Magpakasawa ka. Sobrang masagana nito, guro. Kumain ka, ito ang pinakatamang sagot. Ang sarap talaga. Talagang kahanga-hanga ang galing ng Pangulo. Isa pa ng isang mangkok. Ah! Haha, ang sarap kumain ni Liu Shimi ngayon. Nga, tumingin ka sa ngiti niya, ang tamis. Kain muna kayo lahat. Huwag magpapabula. Haha. Mukhang talagang makakapagpahinga na tayo ng maayos. Umupo. Ang puso ni Lucien ay tahimik na ngayon. Ito ay guro. Ang pagsanib ng Chaos PL sa iyong katawan ay unang hakbang lamang. Ang susunod ay talagang magsisimula. Unang hakbang lamang. Mayroon pang. Ah! Ang iyong Nine Son Spirit Root ay palaging nakatago. Ngayon, magsisimula na itong tunay na lumago. Sa paglakad sa landas na ito, kailangan mong magbayad ng presyo. Masakit ba ito? Maaaring, pero handa ka na. Medyo masakit ito. Medyo kakaiba. Pero normal lang ito.
Naiintindihan ko. Naiintindihan ko. Lucien, handa ka na ba? Relax lang. Maghintay sa tadhana. Guro. Gising ang espiritu. Lumabas ang aura ng Diyos. Guro. Maayos na ang daloy ng enerhiya. Tala. Kailangan itong isulat. Anong ginagawa mo, ikaw na ikalimang nakakatanda? Irle, pinapanood ko ang iyong pag-aaral. Ganyan mong nakatitig sa akin. Paano ako mag-aaral ng mas mahusay? Hehe, mukhang malapit ka ng magising. Ang Chaos Pearl ay pumapasok sa katawan. Bihira ang ganitong pagkakataon. Lucien, para kang isang espiritual na hayop na kailangang obserbahan. Ako lang yung taong may numb na mga binti. Huwag mong gawing parang espiritual na hayop ako. Numb ang binti, isusubo mo pa rin. Ito ang tunay na pagtuturo sa likod. Talaga namang ganoon ka. Ang mga natutunan mo sa araw na ito, Master. Naitala ko na dito. Salamat sa iyong pagsisikap. Ngayon gabi, tama ang buwan. Magaling ang ginawa ninyo. Kapatid, sa pagkakataong ito, talagang nakapagdisenyo ako ng maayos. Ganito rin ang sinabi mo noong nakaraan. Iba ito sa pagkakataong iyon. Nagsaliksik ako ng 3 beses. Sige, ipakita mo na. Itong papel ng simbolo. Ang mga guhit ay parang mga talulot na nakasalansan. Biglang nagliwanag, ngunit nagtatago ng panganib at kabalbalan. Ang sigil na ito ay talagang apoy na sigil. Huwag kang magmadaling magbigay ng konklusyon. Bakit bigla akong may masamang kutob? Ito rin ay apoy. Bakit ito nakatakas pa? Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang apoy na sigil na ganito. Bakit ganito ang nangyari? Hindi ko alam. Pero ito ang apoy na simbolo na iginuhit ko. Ikaw ang nagguhit ng simbolo. Ikaw ang dapat maghanap ng sagot. Hindi ito ilusyon. Ano iyon? Ito ay tunay na makapangyarihang espiritu. Kaya't ginuhit mo ang apoy na simbolo bilang bulaklak. Hindi ito pangkaraniwang ilusyon. Huwag ka munang matakot sa sarili mo. Talagang nagkaroon ng bulaklak ang aking apoy na simbolo. Mukhang ganoon nga. Hindi ito pangkaraniwang simbolo. Anong konklusyon na naman ang naiisip mo? Marahil ay nalampasan ko na. Ang nalampasan ko ay ang ideya na gawing bulaklak ang apoy, di ba? May mga bagay na walang dahilan. Ano bang antas ko dito? Ang liwanag ng umaga ay nagsisimula. Si Lucien ay naglakad sa daan ng Kangoo Mountain. Sa gitna ng araw, unti-unti siyang naging matatag sa kanyang mga hakbang. Dumarating ang dilim ng gabi. Ang anino ng pagsasanay ay hindi humihinto. Ang mahigpit na pag-aaral noong Marso. Sa wakas ay nakita ko ang pinto ng bundok. Noon natatakot akong magkamali sa hakbang. Ngayon naman natatakot akong masyadong mabilis ang pag-unlad. Kahit na nakakagulat, medyo hindi pa ako sanay dito. Dapat matatag ang simula. Natatakot ako na kapag naging matatag ako, mapapabagal ako. Huwag mag-alala kung bumagal. Ang gulo lang ang nakamamatay. Huwag kang pumikit dyan. Susubukan ko minsan. Sundan mo ako. CJ, huwag maglakbay ang tingin mo. Hindi ako naglalakad. Naghahanap lang ako ng susunod mong galaw. Una, bumaba ang kamao, huwag magpalipad-lipad ang puso. Pag binilisan ko, natatakot akong mali. Kapag mali, babaguhin ko. Mas mabagal kapag nakayuko. Sige, ipapalo ko na muna. Akala ko hindi basta-basta ang paglalaban, hindi lang sa lakas. Kundi sa tamang lugar ng lakas. Sige, magpapalo pa ako ulit. Kailangan mong kunin ng bahagya itong linya. Kunin ng bahagya. Kailangan ding may ugali ang apoy na simbolo. Pero hindi pwedeng maglabas ng galit ng basta-basta. Naintindihan ko pa ang sukat na ito. Yung ginawa mo kanina. Halos akala ko magbubukas na naman ang bulaklak. Huwag kang mag-alala, matatag ako ngayon. Kapag sinasabi mo to, mas mabuting huwag masyadong seryoso. Ako ay sobrang seryoso na. Unahin ang probinsya, saka ang lungsod.
Palagi kong nararamdaman na magkamukha sila. Konting pagkakaiba lang, malaki na ang epekto. Maliwanag na ako muna ang mauna, huwag munang gumalaw. Subukan muna itong bagay na ito. Ang ngiti mo ay nagdudulot sa akin ng kaunting pag-aalala. Huwag mag-alala, naayos ko na ito. Hanggang anong antas ang naayos? Malalaman mo pagkatapos mong uminom. Ayasat Visan. Sa bundok Kangu, nawala ang kontrol ng espada. Ang liwanag at anino ay parang sinulid. Diretso sa ulap. Hahaha, talagang bumagsak ng matindi. Sa wakas, nandito na. Buti na lang, nandoon pa ang mukha. Dapat nandoon pa rin ang sekta. Sa wakas, nakarating na sa pintuan ng bundok. Bakit parang may epekto pa itong bato? Nakita mo ba? Nakakita ng napakasariwang karne.